Ang nakaraan. Hindi mapaniwala itong si Roxanne na may tinatagong lihim pala itong si Jolo sa kanya. Ang pagkaroon nito ng dating kasintahan. Ngunit ang masakla pa dito ay tila hindi siya nito ipinakilala bilang asawa kundi isang kasambahay. Mag-isa lamang sa kondo itong si Roxanne dahil nasa labas ang dalawa, mukhang nag-enjoy pa sila sa kanilang pagkikita. Kaya naman siya na lamang ang kumain na mag-isa. Gusto niya sanang tawagan itong si Mr. Alejandro sa kanyang natuklasan ngunit ayaw niya lamang ng gulo. Kung sa bagay ay nagpanggap lamang silang mag-asawa at sa oras na matapos na ito ay uwi na siya sa kanilang probinsya. Maya-maya lamang may kumatok sa pinto. Inakala niya na muli nang bumalik itong si Jolo pero laking gulat niya dahil ito pala si Mr. Alejandro at hinahanap silang dalawa. Dad, kanina pa ba kayo dyan? Pasensya na kayo ha kung hindi kita napansin agad. Roxanne, nasaan nga pala si Jolo? Ayun Dad, kakalabas lang. Hindi ba nakita sa labas? Hindi Roxanne. Anyway, pasabi na lamang sa kanya na dumalaw ako at bukas, kailangan kayo sa opisina bukas. Okay Dad, sabihin ko sa kanya. Para wala nang gulo pang mangyari, hindi na lamang pinagtapat ni Roxanne ang totoo sa kanyang ama. Hinayaan na lamang nito na siya mismo ang makadiskubre. Mula umaga at ngayon malapit ng gumabi, wala pa ring Jolo ang dumating sa kondo. Kaya naman mag-isa na lamang itong kumain. Dahil wala siyang ginagawa, naisipan niyang tawagan ng kaibigan para naman may mapagsabihan siya sa sama ng kanyang loob. Hello, Beverly? Nakauwi ka na ba? Hello friend, heto na nga at malapit na ako sa apartment natin noon. Pero may dapat ba akong malaman friend? Roxanne? Beverly, tungkol saan naman? Roxanne, nakita ko si Jolo sa isang coffee shop. Pero bakit meron siya ibang babaeng kasama? Hindi ba ikaw dapat ang asawa niya? Beverly, alam mo naman di ba kung ano ang pulot-dulo nitong lahat? Hindi ba nagpanggap lamang kami dalawa at wala akong magawa doon? Roxanne, sana matapos na ang iyong paghihirap. Sana matapos na ito lahat para naman matahimik ka na. Pero paano kung malaman ito ni Mr. Alejandro? Bahala na Beverly, hindi ko alam. Matapos mag-usap ang magkaibigan ay nagtungo na itong si Roxanne sa kanyang kwarto para matulog. Lagi niyang napapansin na palagi siyang inaantok kahit sapat naman ang kanyang tulog. Minsan naman ay naduduwal ito at isa pa niyang pinatakhan hindi siya dinatnan ng buwan ng dalaw. Isa ngayon sa pumasok sa kanyang isipan na baka dali lamang ito. Pero mas namumuo ngayon sa kanyang isipan na baka ay buntis siya. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang ina para kausapin ito. Roxanne, medyo gabi na pero mabuti at napatawag ka sa amin. Ano, may sadya ka ba? Nay, may itatanong lamang ako sa inyo. Baka alam niyo ito. Nito kasi nakarang araw Nay, lagi akong naantok at naduduwal. Naku Roxanne, kailangan mo na magpa-check up. Baka kung ano na yan. Isa pa, baka nagdadalang tao ka na. Naku anak, sa wakas. Pero Nay, alam niyo naman di ba na hindi ito tunay na pagsama namin dalawa. Isa lamang itong papanggap. Roxanne, kung ano man yan, kung gusto mo, umuwi ka na dito sa atin. Mas maigi pang malagaan kita ng maayos dito kasama ng tatay mo. Di bali na mahirap tayo, basta masaya ang pamilya, hindi ba? Tama ka Nay. Siguro nga, yun talaga ang buhay ko, hindi ba? Anak, teka lang. Parang hindi ko yata narinig ang boses ng asawa mo. Nay, wala siya dito ngayon. May lakad siyang mahalaga. Matapos na kanilang tawag ay natulog na itong si Roxanne pero maya-maya lang din ay lagi itong nagigising. Marahil ay gumugulo ang kanyang isipan. Paano kung totoong buntis siya? Marahil ay makakuha na ni Jolo ang kanyang matagal nang hinintay na mana at pwede na rin siyang makauwi sa kanilang probinsya. Kinabukasan walang Jolo ang umuwi sa kondo kaya naman ay paniguradong kasama nito ang babaeng dati niyang kalaguyo. Nagbihis na itong si Roxanne. Hindi na siya pupunta sa office dahil wala naman si Jolo. Kaya naman naisipan niyang magtungo na lamang sa ospital para magpa-check up. Nasa bungad na ito ng elevator si Roxanne ngunit pagbukas nito nakita niya si Jolo papalabas mula sa loob. O Roxanne, saan ang punta mo? Ang sabi kasi ni Daddy, pupunta tayo sa office niya ngayon pero hindi ko naman alam kung saan lupalop ka napunta. Kaya naisipan ko na lamang na ako na pupunta roon. Nasaan pala ang fiancé mo? Siguro naman masaya ka kasi narito siya ngayon, di ba? Pwede ba Roxanne? Hinaan mo yung bibig mo? Oo, nagkasama kami kagabi pero sa bahay ng kaibigan namin. Pero
Naiwan siya roon ngayon. Hindi ba ang sabi niya papakasalan ka niya? Bakit hindi na lamang siya ang totoo mong mahalin at pakasalan? Para naman wala nang papanggap ang nangyari. Jolo, mag-divorce na tayo. Para naman makauwi na ako sa amin kasama ng mga magulang ko. Roxanne, ano ba pinasasabi mo? Hindi ba? Mahal niyo naman ang isa't isa, hindi ba? Roxanne, tumahimik ka. Hawak pa na kita sa liig. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mapapagamot ang tatay mo. Kaya tumahimik ka dyan. Maghintay ka kung kailan ko gusto. Sige na, dumaris na tayo sa kumpanya para naman malaman natin kung ano sabihin ni Daddy. Habang kasalukuyan silang nasa loob ng kotse, bigla na lamang nagduwal ang babae. Roxanne, ano nangyari? Wala to, medyo masama lang talaga ang pakiramdam ko. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, huwag mo babayaan sarili mo. Lahat ng kailangan mo sa kondo na. Pagkatapos natin mag-usap ni Dad, sumakay ka na naman ng taxi dahil may papuntahan pa ako. Dad, narito na kami. Mabuti naman iho, Roxanne. Tamang-tama ay may mahalaga tayong pag-uusapan ngayon. For the meantime, papakilala ko kayo sa buong team. Na kayong dalawa na ang magiging tagapagmana sa lahat ng ari-arian ko. Napayo ko na lamang itong si Roxanne. Matapos pinakilala sa buong board of directors, ang mag-asawa ay lumabas na rin sila sa kumpanya. Roxanne, sumakay ka na lang taxi ha? Magkita na lang tayo sa kondo. Naunang umalis itong si Jolo habang pumapara naman ng taxi ang babae at pumunta ito ngayon sa ospital. Gusto niyang malaman ang lahat ng kanyang katanungan. Nasa labas na ito ng ospital itong si Roxanne. Kinakabahan siya sa maging resulta nito. Mabuti na lamang at agad siyang inasikaso ng mga doktor, ngunit sa hindi niya inasahan, nasa harapan niya ngayon ang lalaking matagal niyang gusto noon. Si Dr. Jamie, ang dati niyang kaklase sa high school. Hi, nice to see you again, Miss Salvador. Jamie? Roxanne, mabuti naman at kilala mo pa ako. Jamie, akala ko ba nasa ibang bansa ka ngayon? Oo, Roxanne, pero mas gusto ko pang dito sa bansa natin magsilbi. So, may asawa ka na pala, Roxanne, ha? Paano mo nalaman, Jamie? Ito nga pala yung resulta ng check-up mo and you are totally pregnant. Congrats, magkakababy ka na. Jamie, sorry kung nabigo kita noon. Oo, mahal kita pero hindi pa ako handa sa mga panahong iyon. Roxanne, kilala ko ba ang naging asawa mo? Hindi, Jamie. Isa siyang negosyante. Jamie, makakahanap ka rin ng tamang babae na para sa'yo. Yung totoo magmamahal sa'yo. Hindi ko alam, Roxanne, pero hanggat buhay pa ako, manatili ka sa puso't isipan ko. Please, Jimmy, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Hindi na pwedeng maging tayo. Magiging ina na ako. Ano pa ba ang gagawin ko? Pero Roxanne, baka pwede tayong magkita minsan kapag wala akong duty. Sige, Doc. Asahan mo yan. Heto nga palang calling card ko. Muli, congratulations ha. Matapos ng check-up ni Roxanne ay nagtungo na ito sa kondo. Ngunit may kirot sa kanyang damdamin. Hindi siya makapaniwala na humantong sa ganito ang lahat. Ipagtatapat kaya ni Roxanne sa kanyang asawa na magkakabibi na sila? Ito na kaya ang tamang panahon para makuha ni Jolo ang kanyang mana mula sa ama? Kaya mga kaibigan, abangan natin ang mas matindi pang eksena sa buhay ng ating bidang si Roxanne. Kung nagustuhan nyo ang ating part 4 ay huwag kalimutang i-like. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 5.